Magandang umaga po. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Clyde Alvarez para sa kanyang kaarawan. Pasasalamat nila Margie Balawag, Gingab and Marquez family, Elinita Kaskasan and family, Regacho family, Panlake family, Dorado family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Rachel Rodriguez, Luciano family, Dineng family, Lino family, Emma Magtano, Dolores Casilag, Francisco Casilag, Benito Lim, Ednalaga family, Elamparo family, Arga family, Gillette Yupanco, Josie Bolanadi and family, Burbusadad family, Angelica Tolentino, Irma Ramirez, Rochi Harder, Diana Andaya, Lino family, Ferdy and Aji Del Mundo, Gutierrez family, and Mr. and Mrs. Arturo Diola. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling nila Ermelita and Amelito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quezmundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Bilbaeno, Matthew Francisco, at Judith Miguel. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Vanji Villanueva and family, Princess Jeanette Arce, Janet Lynn Mayorga, Edeline Ferrer. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Kaskasan, Conrada, Ismael, Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Consuelo and Teodora Cordova, Alicia, Monsenyor Norberto Habos, Monsenyor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mark Dison, Mariel, Leia May Pantino, Christian, Anthony Vargas, Rosa Haplik, Alberto Maligon, Francisco De Sena, Pasencia De Lenia, Teresita Texon, Ramiro De Sena, Maria Alona De Sena, Antonio Consuelo, Andrian, Amodito, Corazon, Ali J, Nemesio, Victor, Ana, Juliana, Vicente, Ana Kena, Jose, Edric Ednalaga, Rosario Brown, Teofila, Juanito, Daisilin, Lore, Francisco, Jose Sr., Roque, Geraldine Betalia, Tirso and Aurelio Salveo, Leticia Orencio, Glenn Beltran, Gary, Jaime Jr., Emperatriz, Onofre, Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Sabiron, Natividad Sabiron, Patricio Sabiron, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia, Heidi Mariano, Onofre Avila, Lucio Pronton Glenn Beltran, Gary, Dolores Paredes, Rosendo, Virginia and Christine Manansalan, Roberto and Zenaida Arce, Esmeralda, Noli, Maximo Sr., Rolly, Mamerto, Edion, Ida, Ramon, Norman Panganiban, Vivencio, Jengjeng, Simplicio and Lucia Sabado, Freddie Brown Jr., Jemmy Brown, Eric, Almira, Melencio, Walter, Rosalie, Anita, Jeffer, Remedios, Felix,
Juanito and Amelia Antonio, Solemnidad, Lorever, Virgilio, Jesus, Jesus Jr., Erlinda, Caridad Flor, Rufino Marinas III, Angelico Puevas, Eduardo Hernandez, Eduardo Sr., and Luz Viminda Ferrer, Pepito, Armando Hilaron, Juanito Martinez, Tirso Salviejo, Vicente Cañedo, Cecilia Menarales, Flora Saligumba, Juanito Martinez, Franz Jade, Norma, Romel, Monren, Elizabeth, at ang mga kaluluwa ng mga dating naglilingkod sa ating parokya. Habang nasa kanilang daan patungong Emmaus ang dalawang alagad, nag-uusap sila tungkol sa mga pangyayari ng may kinalaman sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus. Batid nila ang balita ng muling pagkabuhay, ngunit nagdududa sila. Ipanalangin natin sa misang ito ang mga taong walang katiyakan sa kanilang buhay pananampalataya. Madama at maranasan nawa sila ni Kristo na muling nabuhay. Sa tulong ng simbahan, sa pagbabasa ng Biblia, at pakikisalo sa Eukaristiya. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating butihing kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tumayo ang lahat. Magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang ng Diyos ka na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng ating pong pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarama ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Nagsalita si Pedro sa ngalan ng mga apostol sa taong bayan. Sinabi niya na ang gawain at kamatayan ni Jesus ay naayon sa balak na pagliligtas ng Diyos. Dahil tinupad ni Jesus ang utos ng Ama, siya ay muling binuhay at ginawang bukal ng ating kaligtasan. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, "Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya ninyong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Poon sa aming pasikatin, ang liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayon'y pakinggan mo sa aking mahabag. Poon sa aming pasikatin, ang liwanag sa iyong piling. Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng poon kanyang hinirang. Di nirinig niya
sa pananawagan. Poon sa mi pasikatin ang liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin, nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon sa mi pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Sa aking pakinggan, ako'y Inialay ni Kristo ang kanyang sarili, alang-alang sa ating mga kasalanan. Kaya't handa ang Diyos Ama na magpatawad sa atin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Jesucristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito din natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot, sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kautusan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa 3 araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Sabihin nyo nga po muna, nabuhay na si Kristo. So, ilagay po natin lagi yung kondisyon natin, yung mood natin, na yung diwa ay nasa muling pagkabuhay tayo. Si Kristo na nagpakasakit, pinahirapan, pinapasan ng krus, pinako sa krus, namatay, ngunit muling nabuhay. At sa bawat linggo na ating naririnig, nagpapatuloy po ang kanyang pakikipagtagpo, ang kanyang pagpapakita sa mga alagad at sa iba pang mga hindi nasulat sa Biblia upang muling paalalahanan tungkol sa misyon na kanya pong iniwan at iniiwan sa kanyang mga alagad. Okay po tayo doon? So, yung diwa ng Pasko ng pagkabuhay. Ngayon, kapag kinamusta po ba kayo? Kamusta kayo? Kamusta ka? May sasabihin ka ba o wala? Uy. Pag kinakamusta kayo, ano ba? Madali na ba sa inyo mag-open up, magsabi? Direct to the point. Okay ka ba o hindi? Akala mo lang okay. Pero ito kasi yung isa sa napagnilayan ko po, no? Ano ba yung mga sinasabi dito? Yung mga alagad, sabi, samantalang nag-uusap-usap, pinag-uusapan ng mga alagad yung mga nangyari. Pinag-uusapan nila kung paano nilang nakilala si Jesus.
Habang nag-uusap-usap sila, so nagkikwentuhan sila na kani-kanilang karanasan. Paanong nakilala nung dalawang alagad si Jesus na naglalakbay sa Emmaus? Paanong nagpakita si Jesus habang nakapinid ang mga pinto at nagtatago ang mga alagad? Paanong nakilala at nagpakilala siya kay Maria Magdalena? Iba't ibang kwento na kanila pong binabahagi sa isa't isa. Maganda at malaki ang tulong kapag tayo po ay nagkikwento ng ating mga karanasan. Kaya ngayon, tatanungin tayo ulit, kamusta ka? Okay ka na ba talaga? O pretending pa rin? Nagpre-pretend tayo na okay, pero ang dami-dami nating karanasan na nagsasabing hindi ka pa okay. At bakit hindi ka pa okay? Kasi ayaw mong magkwento. Sa unang pagbasa, hinarap ng mga alagad, lalo na ni Pedro, itong mga taong, sabihin natin, sabi, kayo yung naging dahilan ng kamatayan ng Mesiyas na ipinangako ng Diyos. Kayo ang nagpapatay sa kanila. Pero hindi niya sinasabi itong kwentong ito sa mga ito para kutyain, para parusahan sila, para gantihan sila. Kundi yung paanyaya na nangyari na yon, tapos na yon, pagsisihan na ang kanilang nagawa. Sa ikalawang pagbasa, sa sulat naman ni Apostol San Juan, sabi niya, isinusulat ko ito, hindi para kayo ay magkasala, kundi para mas maituwid na, mas maging maayos na ang ating pamumuhay. So nagkikwento tayo ulit, hindi para sariwain yung masasakit na pangyayari. Nagkikwento tayo para makita natin ano ang dapat nating matutunan sa mga ito. At mismong si Jesus ang nagsasabing, dito sa mga alagad na to, okay na yun. Di ba sinabi ko naman sa inyo na dapat mangyari ang lahat ayon sa nasusulat? Hindi naman siya nagpakita para murahin sila. Hindi naman siya nagpakita para i-condemn sila at ipamukha sa kanila kung gaano sila naging duwag noong mga panahon na hinaharap ni Jesus at niyayakap niya ang krus. Kaya nga nung sumulpot siya, sumainyo ang kapayapaan at nagpapaliwanagan na. Wala na mangyayari sa mga sisihan. Ang kailangan natin, we need to look forward, to think forward at ano ang dapat nating gawin. Hindi na makakatulong yung nagkamali tayo noon, may nagkamaling tao noon, nahirapan ka noon, may nagpahirap sa iyo noon, hindi na ano ang dapat nating matutunan. Kaya natin binabalikan. Sa mga magulang ba dito, gaano kayo kakilala ng inyong mga anak? Yung kwento ninyo, nung bata kayo, paano kayo nag-aral? Nung nagdadalaga kayo, paano kayo nanligaw? Paano kayo nabigo? Paano kayo nabasted? Paano kayo bumagsak sa eskwelahan? Naikikwento ba yan? Paano kayo nag-away-away magkakapatid? Hanggang ngayon di kayo nagpapansinan. Bakit? Ano bang kwento ninyo? Kaya hindi maintindihan ng mga bata kapag nagkikita-kita kayo, nagre-reunion kayo, bakit umahantong sa away-away? Hindi nila naintindihan kasi walang nagkikwento. Kapag kinuwento naman ninyo, malalaman ninyo ang babaw naman pala ng ating pinag-awayan. Paano ka umasenso? Anong pinagdaanan mo? Ano yung mga tiniis mong hindi kainin? Para lang makapagpadala ka. Pelikula na, no? Yung mga nasa abroad, anong tinitiis ninyo dyan? May mga nagtatrabaho sa abroad, nakaranas ng pagmamaltrato, pang-aabuso, pero hindi ninyo ikinikwento. Lahat naman ng pangyayari sa atin, kung hindi man yan maalala ng utak mo, mayroon tayong tinatawag na body memories.
na nandiyan, na minsan bigla na lang nagmamanifest, bigla na lang natitrigger, at hindi ka naiintindihan. At nagagalit ka rin kasi hindi ka naiintindihan. At talagang hindi tayo magkakaintindihan kasi ayaw mong magkwento. At sa pagkikwento, aabot tayo sa punto na salamat. No? At maunawaan mo na rin kung bakit nangyari yun. As isa na yan sa mga maituturing nating yaman. Yung treasure na natin, yung experience na yan. Biriin mo, naranasan mo. Ibig sabihin, nalampasan mo. Yung mga kwento na pagdating ng araw, alam mo, nung panahon ng pandemya, ganito. At paano tayo natulungan, paano tayo tumulong. Wala eh. Mahilig lang tayong mag-suppress. Kimkimin. Itago. Sa pagtatago natin, ano nangyayari? Pumapangit ang ugali natin. Kasi yung hindi maintindihan, bakit yan? Ang sungit-sungit niyan. Bakit yan? Yung mukha niyan, lagi nakasambakol yan. Hindi natin alam ang kwento eh. At lalong-lalo na, hindi pa siya nakaka-move on. Lalong-lalo na, hindi pa niya nauunawaan yung nangyari sa kanya at di pa niya matanggap bakit nangyari ito sa kanya. So, okay ka ba? Minsan, problema lang naman din natin, no? Paulit-ulit lang tayo. Pero ang inuulit lang natin at naiiwan tayo dun sa sakit. Hindi dun sa tanggap, yung pagtanggap na. Wala na eh, hindi mo na mababago yun eh. Nagloko ang tatay mo, nagloko ang nanay mo, sumama sa iba, lumandi sa iba. Hindi mo na mababago yun. Pero ikaw, pwede mong baguhin. Ang problema lang, inuulit mo yung nagawa nila. Kasi ikinikwento para matuto. Classic man, pero sa mga kabataan, di ba, no? Pag sinasabi ng matatanda, makinig kayo kasi yung panahon namin. Hindi sa pagkukumpara, kundi para matuto na ganito eh. Ganito kami nakasurvive. At sana makayanan nyo rin. Nung Good Friday, di ba? Malaking tulong. Naririnig natin ang mga kwento ng mga tao nung 7 last words natin. Bakit kailangan magdroga? Bakit kailangan niyang magdroga? At nakita niyo yung karanasan na yun. Pero ngayon, di ba? Sa pagkikwento, nagkakaroon tayo ng inspirasyon na kaya din pala eh. Nakaya nila, kakayanin mo din. Mahirap, pero kakayanin. Kaya isa ito sa binibigay ni Jesus. No? Nagpakita siya, ikiniwento niya ulit para bigyan sila ng kalakasan. Kasi ang mga alagad na ito, sa mga susunod at sumunod na mga taon, sila nakaranas ng matinding hirap. At sinabi na rin naman ni Kristo, di ba? Kung akong Panginoon na tinatawag ninyo, hinamak ng mundo, kayo din, hahamakin kayo ng mundo. Nagkulang ba siya ng paalala? Hindi. Pero tayo, no? Baka nagkukulang tayo sa bahagi na, ano bang natutunan ko doon? Bakit sinisikap ninyo, di ba, no? Paano ka nakatapos ng pag-aaral? Di ba, nagsunog ka ng kilay. Nagtipid ka ng todo. So, hindi dahil hinihipitan mo, hindi dahil nagdadamot ka sa kanila, kundi para mas matutunan nilang magpahalaga sa kung ano ang mayroon. So, okay ka na ba? Okay ka na ba talaga?
Sana, no? Hingin mo kay Jesus ang grasya na mamulat ang ating paningin na, okay, salamat sa Diyos at naranasan ko na yon. Salamat sa Diyos. Bihira lang yung makakaranas ng naranasan mo. Unique yan para sa iyo. Ikaw yan. Pero hindi yan basta ipinaranas dahil hindi ka mahal ng Diyos. Hindi yan ipinaranas sa iyo dahil galit sa iyo ang Diyos o nagpabaya sa iyo ang Diyos. Hindi. Kasi meron siyang mahalagang ipapagawa sa iyo, pero kailangan mo munang matutunan o matuto sa iyong mga karanasan. Pangit man yan, maganda man yan, mabuti man yan, o masama. Naging masama ka man sa paningin ng iba, pero alam ng Diyos na may mabuti kang magagawa sa nagawa mong kamalian. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto, at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa ating amang gagawin ng lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Ang ating pong itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, alalayan mo ang simbahan at ang mga namamahala sa aming bayan. Huwag nawa sila mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga isinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, gabayan mo ang mga nahaharap sa mga suliranin sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, makita nawa namin sa banal na kasulatan at sambahin ka sa Eukaristiya sapagkat ikaw ay napapa sa amin upang pagningasi ng aming mga puso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming kapatid. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Dalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Cristo, aming gabay,
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng lalaki ang langit at lupa. Sana, 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 sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, Alleluia. Si Kristo'y nabuhay, Alleluia.
Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sa iyo ang kahilingan.
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang pingin. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mo kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo muna po ang lahat. Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay naririto sa banal na Eucharistia. Tulungan mo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masunurin, matulungin at mapagpakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Berenang Soledad, mahal kita. Amen. Simbahan, maraming kailangan na maisaayos na ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan, alin ang magbigay ng ayon sa kalooban. Tulong po ninyo, punin niyo siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Soledad, siyang magbibigay. Sa ating simbahan, marami kailangan na maisaayos na ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan, alin ang magbigay ng ayon sa kalooban. Pagtaguyod ng ating simbahan, ang gantipan ito, ngunit biyayay, Berenang Soledad, siyang magbibigay. Ngunit siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan, ang gantipan ito, Berenang Soledad, siyang Magre-report lang po yung ating nalikom. Nung maalala nyo po, nung pumasok ng Kwaresma, ay nagpalabas po tayo ng handog solidad na alkansya. At sinabi po natin ang intensyon nito ay para sa pagpapapintura ng ating pong simbahan at hihintayin lang natin na matapos po yung ginagawang building sa tapat para isahang pintura na lang po. No? Sa kasalukuyan, simula po nung nagsimula, yung mga nagbalik ng handog solidad at mga nag-donate din sa GCash, sa bank account natin, nakalikom po tayo ng 198,136.50. So ito po yung amount na ilalaan natin at kung kukulangin, di saka tayo
kikilos ulit. No? Pero kung meron pa po kayong mga handog solidad, yan na intended para dito, idadagdag pa po natin. Di pa namin alam kung magkano po yung pagpapapintura, pero at least meron na po tayong nakalaan na budget para doon. So kung may question po sa details, punta lang sa opisina para po maipakita sa inyo yung detalye ng kabuuan ng atin pong nalikom na pondo para sa pagpapapintura. At yung mga susunod pa po na mga handog solidad, yan naman po ay para sa pagtulong natin sa mga gusto makapag-aral sa susunod na school year. Yung mga scholarship, pinag-aaral ng Caritas, yung Wyslep natin dito sa parokya, at kung kaya din ng parokya na makatulong din para mas marami tayong matulungan na makapag-aral ng mga kabataan, no? Lalo na yung mga magka-college. No? At least makatulong ng kaunti sa allowance ay yun naman po ang ating paglalaanan ng inyo po mga donasyon sa handog solidad. Yan. Yung dito po na project natin, medyo matagal-tagal po, pero kailangan natin mag-ipon ng siguro mga 7 to 8 million para matuloy po yung project ng second floor. No, pero pag ina-announce natin yung amount, medyo malaki, pero kung mapagpaplanuhan naman, no, kayang tago 100, madali po yun. No? So sana po kapag mayroon na tayong contractor, kung may kakilala pa kayong contractor na pwedeng mag-quote, no, kung paano at magkano aabutin, then doon po tayo magsisimulang magsasayaw para po makalikom tayo ng pondo. So, pero yun po yung plano. Sana isakatuparan natin, no, sa panahon natin dito po sa parokya. So mga ganong amount po yun, no, aabutin. Ko alam kung paano kasi wala naman po tayong way para palaparin ang ating simbahan. Hindi pataas lang po ang daan natin. Yan, nagsasabugan na yung kandila natin. No? So yun po, no? Sana suportahan niyo po at patuloy kami napapasalamat sa mga tulong po ninyo at suporta sa mga nagbigay ng tulong din para doon sa mga nasunugan. No? 2 beses pong nasunugan yung area natin dito sa Parola, yung kalahati doon sa OLPG Paris, yung kalahati yung sakop ng parokya natin. So nagbibigay din tayo ng pangkain o pagkain para kahit papano habang nasa evacuation center, makatulong ng kaunti po. Salamat po sa inyong lahat. Magsitayo na po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang. Kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ng lupa, sa panahong ng ani sa gala, Sa panahon